Dalawang cruise missiles ang pinakawala ng Iran at tinarget nito ang dalawang warship ng Amerika na patungo sa Strait of Hormuz. Agad namang tumugon dyan ang US forces at pinalubog ang 6 na fast attack boat ng Iran. Habang inatake naman ng Iran ang isang primary export hub ng UAE, pati na ang isang oil tanker na pagmamay-ari umano ng South Korea. Ayon sa UAE ay hindi nila palalampasin ang ginawang ito ng Iran at tutugon sila. At asahang magagalit naman ang China sa Pilipinas dahil sa unang pagkakataon ay pinaputok na ng AFP at US forces ang Typhoon missile system na nasa bansa. Inilunsad ito mula sa Visayas at tinamaan naman ito ang target sa Luzon. Sa update sa patuloy na tensyon sa Middle East, marami na naman ngayon ang bansang nakatutok dahil muli na namang sumiklab ang gulo. Ito ay matapos labagin ng Iran ang ceasefire. Habang ipinapatupad ng Amerika ang blockade sa Arabian, ang Iran naman ay ipinapatupad din ang blockade nito sa Strait of Hormuz. Maraming oil tanker at cargo vessel ang hindi makadaan sa Strait of Hormuz, kaya't nanawagan ang mga ito sa Amerika na tulungan silang makalabas dahil paubos na umano ang kanilang mga supply tulad ng tubig at pagkain dahil ayaw silang payagan ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz. Agad namang tumugon dyan ang US forces at mabilis itong nag-deploy ng dalawang warship, ang USS Truxtun at USS Mason, upang i-escort ang mga natrap na cargo at tanker, at ito ay tinawag nilang Project Freedom. Project Freedom launched this morning. The president calls it a humanitarian effort to safely guide some 800 cargo ships and tankers and their 20,000 crew members safely out of the Strait of Hormuz. The president says these stranded ships are running out of food and supplies and are merely neutral bystanders in this whole thing in a very... Ngunit habang papunta ang mga US forces, ang IRGC naman abay naglunsad ng atake sa petroleum facility ng UAE sa Fujairah. Tinamaan nito ang pasilidad ng UAE gamit ang drone. Bukod pa dyan ay isang tanker pa ang tinamaan nito malapit din sa UAE at makikita ang pagliyab ng barko. Ayon sa report ay isa umano itong South Korean flag vessel. Ang dalawang warship naman ng Amerika habang nasa Gulpo ng Oman na papalapit sa Strait of Hormuz abay na-monitor ito ng IRGC kaya't agad na nagbabala ito na huwag umanong magtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Sinabi ng IRGC na pinatay din ng mga US warship ang kanilang mga AIS o Automatic Identification System, ngunit muling nagbanta ang IRGC at sinabing isa itong paglabag sa ceasefire kung magpapumilit umano ang mga US warship na dumaan. That the failure of the United States government to fulfill its commitment in the negotiations, Islamic Republic of Iran declares the Strait of Hormuz completely closed again. No vessel of any type or nationality is allowed to pass through the Strait of Hormuz. Any vessel intending to exit the Strait of Hormuz that cross the red line between Hengam Island and Mina Sagat Port, and any vessel intending to enter the Strait of Hormuz that cross the red line between Khuf Mubarak and Fujairah Port will be met with a severe response from the IRGC Navy and will be destroyed. This is Sepah Navy. Out. Sinabi ng Iran na hindi umano nakinig ang mga warship ng Amerika kaya't dito na sila naglunsad ng dalawang cruise missiles bilang babala sa mga US warship. Ipinakita pa ng Iran ang kanilang paglunsad sa nasabing missiles. Mabilis naman niyang ibinalita ng Fars News ng Iran at sinabing dalawang US warship ang tinarget ng IRGC sa Strait of Hormuz at tinamaan ito kahit na wala itong maipakitang patunay na tinamaan nga ang mga US warship. Pero sa isang post ng US CENTCOM ay sinabi nitong wala namang tinamaan sa kanilang mga warship. Binaliwala ng mga US forces ang mga banta ng Iran at patuloy itong tumawid sa Strait of Hormuz at isinagawa ang Project Freedom para i-escort ang mga commercial vessels na makatawid. At sa panahon ng misyon, 6 na fast attack boat ng Iran ang umaligid kaya't dito na nag-deploy ang mga US warship na mga attack helicopter at tinarget ang mga nasabing banta.
Ayon sa isang interview kay Commander Brad Cooper ay 6 sa mga Mosquito Fleet o mga fast attack boat ng Iran ang pinalubog ng kanilang mga helicopter na nagsisilbing suporta sa kanilang mga US destroyer. We have an enormous amount of capability and firepower concentrated in and around the strait, including A-864 Apache and M-860 Seahawk helicopters, used just this morning to eliminate 6 Iranian small boats threatening commercial shipping. Sa ngayon ay wala pang ganti mula sa Iran, pero ayon kay Trump, anumang pag-atake ng Iran sa kanila mga warship ay makakaranas ang Iran na matinding atake. Ngayon ay may ilang mga commercial vessels na ang nakapatawid sa Strait of Hormuz sa tulong ng mga US forces, kabilang na dito ang 2 US flag na merchant vessel. Samantala, kaugnay sa pag-atake ng Iran sa pasilidad ng UAE, kinumpirma mismo ng UAE Ministry of Defense na mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ang ginamit ng Iran sa kanila, pero lahat umano yan ay matagumpay na na-intercept. Sinabi ng UAE na wala naman silang naging atraso sa Iran, pero bakit matindi ang naging galit umano nito sa kanila, kaya't hindi umano nila palalampasin ang ginawang ito ng Iran at tutugon sila. Pero sa ngayon ay wala namang napaulat na tugon mula sa UAE. Agad namang kinundi na ng mga karatig bansa ang ginawang pag-atake ng Iran sa UAE, kabilang dito ang mga bansang European. Habang ang Israel naman ay agad na kinansila ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga lakad-meeting nito at agad na ipinaghanda ang puwersang panghimpapawid nito. Habang sinabi naman ng isang opisyal ng IDF sa I-24 na nakipag-coordinate na ang UAE sa Israel na maglulunsad rin ito ng atake bilang ganti sa Iran. Ganti na para magkaalaman. At bago po tayo magpatuloy mga kabayan, shoutout muna natin si Ma'am Chana Deborah, Chicago Bisdak na nagbigay ng $2 sa ating channel. Maraming salamat po ma'am. At sa ibang balita naman mga kabayan, mula nang dumating sa bansa noong 2024 ang Typhoon missile system ng Amerika kung saan paulit-ulit itong ipinapaalis ng China sa unang pagkakataon ay pinaputok na ito ng US forces mga kabayan. Kinumpirma mismo yan ng Armed Forces of the Philippines at ayon sa report ay pinaputok umano ito mula sa Tacloban at tinamaan ito ang target na matatagpuan naman sa Laor Nueva Ecija. Sa pool. Oh. Agad agad. Ano sa'yo? Grabe mga kabayan, Visayas to Luzon.